Hello mga kasawsaw, welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kasawsaw, I really wanted to make a video reaction about Miss Charm Philippines 2024. I know that it's too long to wait mga kasawsaw dahil napakahaba po ng talagang hinintay natin. And of course, Miss Chris na Miss Charm Philippines 2024, really sad to hear na nag-quit po siya mga kasawsaw, and of course winidraw niya po yung crown niya to be a Miss Charm Philippines 2024 competing in Vietnam. And of course mga kasawsaw, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel, just click subscribe, and of course follow my Facebook account mga kasawsaw. And of course for today's video mga kasawsaw, i-highlight natin si Miss Chris na Miss Charm Philippines 2024, and of course 2023-2024 mga kasawsaw. So it's really long journey for Miss Chris na Miss from Baguio, who are competed hopefully, but suddenly talagang nag-withdraw po siya mga kasawsaw. And of course nabalitaan din naman natin, we're really heard also the bad news really for Miss Indonesia Charm 2024, who is withdrawing also for competing in Miss Charm Philippines. So Miss Indonesia also quit, and of course hindi na rin po siya magko-compete. So in-insert ko na rin dito mga kasawsaw, because I love Miss Indonesia Charm Miss Indonesia Charm 2024 also. She's a very high competitor din, and she's really have a potential to win the crown also. And of course to those strawberries fanatic, and of course to those Vietnamese fans, so mga tumatangkilik kay Chris na. So it was too sad because Chris na will not joining in Miss Charm Philippines, Miss Charm 2024 that will be held in Vietnam. And marami din nagsasabi mga kasawsaw na parang parang hindi matuloy. So I hopefully sana matuloy. But of course, 'di ba, naka first runner up tayo nung last 2022, 2023. So sana masungkit natin yung crown, but suddenly so hindi siya magko-compete. So maraming mga mga kasawsaw, mga chika marites na naman tayo mga kasawsaw. Magchichika marites na naman tayo. Maraming nagsasabi na baka daw siya ay magko-compete sa Miss World or Miss Grand International 2024. So we're just like hoping na kung saan ba siya pupunta, kung ano yung desisyon niya sa buhay, kung anong desisyon ni Chris na sa buhay niya na mas ikakaganda ng kanyang career. At it's not also about career lang mga kasawsaw, because it's about advocacy that we're fighting for, helping this community who are in need, and of course this charity that can help you to be a good Samaritan, or a good di ba, na nakatulong ka hindi lang sa bayan mo but international, to spread your wings to help those people who are in need. And of course para sa akin, malungkot man, kasi nga there's a lot of people, of course yung mga fanatic na kaano ni Krishna, yung mga fanatic Krishna na talagang they're hoping na mananalo ito si Krishna, dahil nga 'di ba hindi rin naman tayo nagsisisi dahil na si Michelle D yung pinadala natin, because Michelle D are really she's given pride to our country and getting to top 10. And di ba may mikos pa nangyari na baka daw top 5. So wala na tayo, ignore na natin yung mga negativity. We're just looking forward about positive side, and of course we proud to Michelle Day. And so yun nga, napagdesisyonan na ni Chris na yun na yung final, na hindi na siya magko-compete. And marami nagtatanong kung sino. So hintayin na lang natin kung sino magko-compete. Char! So yun na nga mga kasawsaw. And of course talagang marami nagsasabi na bakit magko-compete siya sa Miss Grand International 2024. Napaka daw ng Miss Grand. Para sa akin, whether kung ano yung choice ni Miss Chris na, kung anong gusto niya sa buhay, kung anong gusto niyang
makumpete kung sa Miss World. Pero besh, ang ganda talaga ng Miss World, mga dekalidad talaga ng Miss World, mga kabesh, no, mga kasawsaw. Kasi alam mo mga sawsaw, hindi lang magiging ano ka pa sa Hollywood, and of course hindi lang naman kasi yun, kasi napakalaki ng voice mo if you are winning in Miss World. And talagang wow na wow, talagang hindi lang yun sa price. Ay, ignore na natin yung price. Oh, lahat naman tayo talagang nagtiting about the price. But of course, 'di ba? Ang lawak ng gusto mong yung gagawin, ang lawak ng ang laki ng impact para sa iyo na tumulong hindi lang sa Pilipinas kundi international. And of course, lilipad ka at pupunta-punta, ang dami mong pupuntahan, ang dami mga ah kung mga sponsor dahil ang daming nagtitiwala sa Miss World. Parang Miss Earth kayo na nagbo-boom na rin ang Miss Earth, and of course hindi na rin nagpapatalo ang Miss Earth. Talagang inaano nila yung Mother Nature. And about the advocacy, you can feel the advocacy of this to pageant international, di ba? Kasi nga, di ba, Miss World, Miss Earth, talagang kalidad talaga yung mga nanalo. Talagang yun talaga yung inaano nila, yung, na makatulong sa community, and of course makatulong kung sino talaga yung karapat dapat na tulungan. And of course malaki yung ano talaga nila sa advocacy. So yun talaga yung nakapokus talaga sila doon. Kaya I'm very proud kung sino yung mananalo sa Miss World, Miss Earth, and of course sa Miss International, Miss Supranational, di ba? Yun mga dekalidad na pageant na talagang alam mo, pag manalo, alam mo may patutunguhan. May patutunguhan talaga, hindi lang yung mikos-mikos. So, yun na nga mga kasawsaw. And of course, dapat igalang na natin si Krishna kung ano yung desisyon niya sa buhay. Kasi siguro naman kasi si Krishna nag-iisip din na, baka ito mas maganda. You know, people, as you can see, like us, di ba? Every one of us has a path to get your journey. Kung ano yung gaan sa loob mo, makapaligaya sa iyo, kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay, then follow your heart. Kasi nga, it's hard to say na ipapalo mo yung hindi mo naman gusto, ipapalo mo yung sinasabi lang, binubulong sa iyo ng mga kaibigan mo, ng pamilya mo. I know that it's good for you kasi nga yung family mo hindi naman sila nagsasabi sa iyo ng hindi nakakabuti sa iyo, but just follow your heart on what you really wanted to achieve to yourself, di ba? Kung ano yung goal na gusto mong ma-achieve sa buhay. And of course, hindi natin masisisi si Krishna, si Miss Charm Philippines 2023-2024 kasi may pangarap siya sa buhay. And of course, talagang wow, impact talagang signature gown talagang, 'di ba? Naging ano siya, sa modelo siya sa mga ibang pageant club, ibang pageant na mga kandidata na talagang hindi naman yung panggagaya, iwakli mo yung mga crab mentality sa buhay natin bilang isang tao, mga kasawsaw. Mas proud pa ako na kinupya yung gown mo dahil gustuhan nila. Mas proud kung sabihin na naging model ka, naging ehemplo ka sa mga kandidata na nagsisimula pa lang, which is be proud to the designer that who made your gown, kasi nga nakilala, kumbaga hindi nila gagayahin yun kung walang big impact sa sarili nila, di ba? So yun talaga yung gusto kong i-share dito, mga kasawsaw. At si Miss Indonesia din, mga kasawsaw, di ba? Di kalibre din yung mga pinapadala nila sa Miss Charm or any pageant who are competing in international, di ba? Talagang wow, mapapawaw ka sa height, sa factor, sa gown. But of course, para sa akin as a pageant lover, sana mag-focus din sila katulad ng Thailand. Thailand has a lot of beauty queens who are deserving to win the crown, and just like 99% or 98% that they are near to the crown, but suddenly, di ba? So sa communication skill talaga sila mag-focus, kasi gown, look, you know, the standing for the ladies, di ba? Yung mga height nila was perfect. Talagang wala akong masabi. And of course, the sponsor who are really supporting to their queens, talagang binibigay nila 110%. And of course, the fans behind that, di ba? Kasi iba sila, mga kasawsaw. Those people, hindi ko naman talaga inaano na 100 or 100% na sinusuportahan nila, kasi minsan, di ba, yung last Miss Universe ng Indonesia, hindi ako mga
kasabayan ni Michelle D, mga kasawsaw, di ba? Talaga siya yung nag-import, siya yung bumili ng gown niya, walang nag-ano sa kanya, parang kawang, parang hindi naman kawa, pero nag-ano stand siya for Indonesia, di ba? Parang wala siyang support na receive, but lumalaban siya, 'di ba? At least ginawa niya yung the best niya. And of course, 'di ba? Ganun lang talaga like Vietnam, 'di ba? Ganun talaga, may time talaga na hindi ka sinusuportahan dahil sa may rason sila kung bakit. May time din na sana yun lang yung talagang ma-wish ko na sana mawala yung mga basher na or mawala yung pagiging ano kung hindi nanalo yung manok mo tapos talagang kukontrahin mo yung nanalo yung sa bibigyan yung ibabash mo na below to the belt na napakasakit na hindi mo alam yung tao their sacrifice all beauty queens who are starting from zero from nothing to scratch to the level na nakuha nila yung crown, they work hard on it. So, there is a reason behind that kung bakit sila nanalo. Huwag mo nang bigyan ng rason or huwag mo nang bigyan ng, kaya nanalo siya kasi may connection, blah, blah, and so on. No. They're shining on that night. Kasi hindi natin alam talaga dark horse or whatever, kung anong shining armor. Hindi mo alam kung siya yung mag-shine that night. But, di ba, that night nanalo siya, so siya yung tarapat dapat. So just keep it up na suportahan lang natin yung mga beauty queens natin kasi at the end of the day, yung nilalaban nyo sa international ang ating bansa, Char. So yun mga kasawsaw. And of course, si Chris na talagang suportahan na lang natin siya kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. And of course, kung totoo naman talaga yung haka-haka at balita ng mga marites sa social media na aangarangkada siya sa Miss Grand International 2024 or either sa Miss World. So, we hoping na sana magtagumpay siya. And of course, talagang si Chris na mga kasawsaw, deserve talaga niya you know, the aura of Miss Chris na. I'm very proud of you from Baguio and you are Ilocana like me too. Ilocana, Bisaya ako dahil. So, yun, proud ako sa iyo because you a beauty queen. You possess a beauty queen factor, di ba? First, your look, your you know, your height, your communication skill was perfect, your pasarela was good, and of course, the gown that you're using, talagang you are amazing, perfect. Talagang nandoon na talaga nakatalaytay sa dugo mo ang pagiging isang beauty queen. I'm very proud of you. And of course, talagang down to earth ka. Talagang hindi ka nagbago nung nanalo ka, kung mga achievement mo sa buhay. Diyan ka pa rin, nakatungtong ka pa rin sa lupa. And that's the reason behind you na talagang nagra-ride dyan ka. Talagang, kung parang bulaklak ka, para kang humahalimuya parang sampagita. Sure! So, yun mga kasawsaw. And of course, i-pray na lang natin si Christ na kung ano yung gusto niya ma-achieve sa buhay, sana ma-achieve niya. And of course, sana wag siyang mawala ng pag-asa sa pagiging isang beauty queen. I know na there's a part na talagang kung ano yung ibibigay sa kanya ng Diyos kasi talagang she deserving to be a beauty queen. And of course, si Miss Indonesia naman mapapayo ko, kung nag-back out siya, I think mayroon din siyang rason. So, I know how the beauty queen of Indonesia, how caliber that they have. And of course, di ba, talagang lumalaban na rin itong Miss Indonesia. Talagang hindi na rin ano sila pagdating sa passion, sa aura, sa look, sa pasarela. So, yun lang lagi kong ina-advise na sa communication skills, sana i-improve pa nila. And of course, sa Miss Vietnam, Miss Thailand, talagang they're all beautiful and they're really give 110% effort, the hard work, the gown and everything to compete in international. So they are deserving also to get the crown and no doubt. And of course, so ano lang tayo mga kasawsaw, balita-balita lang tayo kung ano ang sunod na desisyon ni Miss Chris na. And of course, kung sino yung papalit sa kanya na Miss Charm Philippines 2023-2024. So pray na lang natin siya na sana ma-achieve niya at makuha niya yung crown. So yun, that's all for today. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. Just click subscribe. And of course, on my last clip on my video, being an OFW is really tough. It's really hard to make a decision na gusto kong mag-abroad pero hindi pala sa puso mo, hindi mo pala yung gusto. Kasi here in abroad mga kasawsaw, talagang mahalubilo mo ang iba't ibang karakter ng tao. Mahalubilo mo dito ang tao, bagay o hayop siya. So, be patient and of course, respect to each other and listen to what people think about
kung ano yung dapat mong improve, kung ano yung, but don't change your character. Yun talaga, kung sino ka, huwag mong baguhin yung sarili mo dahil lang sa gusto ng kasama mo na, dapat blah, blah, blah. Be yourself. And of course, trust yourself. And of course, avoid those kind of yung mga lungkot sa buhay, yung mga stress sa buhay, i-ignore. Do something, things that can make you happy. And of course, if you are LDR relationship, the thing that I can advise is just spend time even a little. There's no reason or there's no excuses behind that na busy ako, hindi ako makatawag, blah blah and so on. So there's something wrong with you, not for your LDR. Kung sino yung ka-LDR mo, Char! Sino yung asawa mo ba? O ano, kung sino ba siya sa buhay mo? Char! Sino ka ba sa buhay mo? Char! So, yun mga kasawsaw, dapat spend time, respect, and of course, listen to each other. Kasi kung sino lang yung magbunga nga, tapos hindi ka na makikinig, so walang patutunguhan ang relasyon nyo. Relasyon. Char! Parang kirita, kabit, asawa siya. So, yun mga kasawsaw. At sana, pagbalik mo sa Pinas, sana kung sino yung sumundo sa'yo, yun din ang maghihintay sa'yo sa airport. Char! Hindi yung kung sino yung naghahatid, iba ang sumundo. Char! So, yun lang mga kasaw-saw sa for today's video. Maging positibo lang tayo sa buhay. Good health and God bless us all. Just spread love, love, love.